Happy Angels Podcast! Welcome back! So, panibagong episode naman po tayo. So, this time, wala muna po tayong letter. Yes, back to regular Regular episode muna tayo. Yes. Sige. So, anong episode natin ngayon? Okay, so our title for today is Make or Break. So, sige. Parang nakakakaba? Hindi naman masyado. Okay, Sige, maybe we can start with our quote. Sige. Relationships are like a rainbow. They need both the sun and the rain to make their colors appear. Wow. Someone anonymous. So, about love pala ito. Relationships. Yes. So, sige. Sobrang, para sa akin, sobrang broad kasi para i-squeeze mo ang isang topic about love. Kasi regardless sa family, sa friends, sa work, Yes, or... surrounded by love kasi yan. Lahat sa paligid natin. Yes, self-love, of course. Yeah, exactly. So, about love talaga. So, ngayon, ang focus natin is relationships, love sa partners. Couples. Yes. Sige. Para medyo Nakaka-excite. nakafocus tayo doon. Sige. Okay tayo. Yes. Sige. Yes. Okay, so, siguro, bakit ba natin ito napili na topic for today, di ba? Sige. We would like to share kasi before the month ends, naisip namin na ito yung gawing topic because we just celebrated our 13th year anniversary. Yeah, grabe, 13 years. Diba? Congratulations. Congratulations. And ano yung milestone yun, diba? Kahit naman sino yung tanungin natin. And gusto namin na mag-share ng aming thoughts about, diba? Long-term relationships. Kasi parang naisip namin na, ang tagal na ng 13 years. Ano kaya yung pwede nating maiisip na ma-share sa ating mga listeners? Yeah. Diba? Totoo. About it. So, anniversary kasi is parang para sa akin and then sa aming dalawa na yun kasi yung parang naging constant reminder natin eh. To look back, tapos to reflect, di ba? Yeah, and reminisce about good times and bad times. Correct, of ups course. and downs talaga. And sa mga couples din out there, think of it na kailan kayo huling nag-usap Totoo. about your relationship per se. Sabihin natin na yung day-to-day activities na pag-uusapan nyo siguro when you sit down, you have a meal, you share a meal together. Pero, kailan kayo huli na nagkaroon ng serious talk, diba? Na deep conversation about how well your relationship is going. Actually, hindi naman natin pinaplano eh. Na mag-usap. Parang naging na lang natin na naging practice tradition, natin. Parang practice every anniversary. Parang lista. Hindi maganda to. Okay to. Kasi sobrang fast-paced na ng buhay ngayon na minsan, di ba, meron yung mga partners na hindi rin nagmamatch yung mga schedules nila. Na minsan hirap din kayo na magpang-abot ng ng oras together. And then, syempre, i-mention natin sa mga friends natin may mga anak din. Sobrang busy. Syempre, hindi yung mga sobrang bata. Hands-on. And I think, siguro, take away, di ba? Ang early ng take away, pero for sure, ang mga anniversaries is talagang, maliban sa mga birthdays and Christmas holidays, New Year, isa yun sa mga matatandaan mong date. Totoo. Di ba? Of your, sa lifetime mo as a couple. So, sabihin mo, anniversary namin. Sige. Gawing part, di ba, ng celebration, yung pag-uusap. And then, nakaka-excite din. Syempre. Every year, nagdadagdag ng experiences, nagdadagdag ng stories. Kumbaga sa isang book, nagdadagdagan ng chapters, diba? Correct. Chapters na diba? Paano natin sisimulan? Sige. Parang na nga. Parang medyo bumaba na ngayon. Yes, sige. So ang long-term relationship, when you say long-term relationship, ano ba naiisip mo? Long-term kasi is literal, di ba? Mahaba. Pero, hindi mo kasi pwedeng sabihin na ang long-term is for those lang na 5 to 10. Kasi, bawat individual or bawat couples, may iba't ibang ibig sabihin ng long-term. For example, itong couple na to, 1 year pa lang sila. Para sa kanila, long term na yun. Yes. Yung iba naman, like 2, 5, or
Oo. Hindi naman joke lang. Pero sabihin mo mga 10 years, isang dekada na. Oo, parang tama naman. Iba eh. Iba-iba talaga tayo ng definition. Pero siguro i-drill down natin isa-isa. Or naisip ko rin, sa mga nasa long-distance relationships. Exactly. So, for example, ang tagal na nilang nasa LDR, kunyari sabihin natin 5 years, tapos bigla silang nagkasama sa sabihin natin, sa isang household, tapos 5 months pa lang sila magkasama. Para sa kanila, parang ang short pa lang nun, di ba? Exactly. Kasi doon pa lang dun yung pa time lang, na together. So, magkakaiba ng definition per person, di ba? Sige. Ayun. So, stage of relationships. Yun na lang muna. Sige, stages tayo. Stages ng relationships. Nagbasa kasi kami, syempre, di ba, ng mga bits and pieces. Kasi baka sa atin, ito lang yung ibig sabihin natin. Baka mas may deep ibig sabihin yun. Information tayo makukuha. So, ngayon, again, hindi kami professionals. Guys, wala to. Ano lang to, keme-keme ng as a couple, kaming dalawa. Base lang sa mga share lang namin. Knowledge namin and experiences. So, may nabasa kami na meron palang 4 stages ang relationship. So, yung una is yung what they call euphoric stage. Yeah. So, getting to know stage. Yeah, getting to So, regardless of how long is the getting to know stage. So, meron palang ganon. So, ito yung falling in love stage. Ano ba to? Ito yung parang kinikilala mo pa lang yung isa't isa. Yung partner mo, tinitingnan mo kung ano yung mga yung mga hobbies niya, ano yung mga literal na getting to know. Mannerisms. Malaman kung ano yung meron sa isa't isa. Di ba? Na parang, parang siya yung focus mo. Walang iba. Siya yung nakikita mo. Sentro ng buhay mo. Kaya nagsislow mo. Siya ang nakikita. Oh my gosh, yun. Euphoric stage. Getting to know stage. And then, yung next naman is yung early attachment stage. Sige. Early attachment stage. So, parang, ito pa lang yung nagkakaugat pa lang kayo. Parang gano'n. So, medyo settled na kayo. You already know each other. Yeah. Ina-accept mo na kung ano yung mga flaws. Yes, Flaws ninyo. Ina-accept mo. And then, may part din na kahit magkamali siya, okay lang yan. Tatanggapin natin. Kasi, parang syempre mag-overlap naman yan. Diba? Hindi ito set in stone na stages. Syempre, hindi rin siya black and white na kung gaano na to katagal. Kaya hindi namin din sasabihin. Wala kaming specific na number of years kasi nga it varies, diba? So, early attachment. Yeah, Tapos, ito na rin yung parang magkakaroon kayo ng routine sa isa't isa. And then, you introduce your partner to your friends family, ganyan. So, parang nag-get along na rin kayo, diba? Tama. And, siguro, para sa akin, add mo lang rin dito is yung, syempre, meron na kayong routine. Meron kayong sari-sariling schedule. And kahit conflict yung schedule, iintindihin niyo yung isa't isa. Yes. Tama. Na, sige, mag-a-adjust ako. Para you meet lang halfway. Diba? Meron ng understanding. Correct. Yun. And then, here comes the crisis stage. Yung crisis stage, meron tayong tinatawag na stage of disillusionment din. Na parang umaabot ang relationship sa isang point na yung mga natatanggap mo before. Yeah, tama. And you find, parang yung routines ng partner mo na you find very endearing before, starts to annoy you. Yes. Tama. Parang nasa-saturate ka na sa ginagawa ng partner mo, parang ganon. Iisipin mo na rin na yung parang parang naiirita ka na, you're beginning to get irritated on things, diba? Parang, alam mo, sige, ako may example ako dyan. Naalala ko lang, since, syempre, parang sa atin, sa LGBT partners na tayo, as a couple, I think, pwede kong i-share yung example natin na before, yung tayo na, hindi ko matandaan kung maaalala mo to, pero I asked you before na, mga 5 or 6 years ata tayo. Tapos tinanong kita, sabi ko sa'yo na, do you have any other plans ba? Aside from our relationship. Parang, tinanong ko sa'yo, do you see yourself? Natatanda kasama ako? Kasi, naalala mo, diba? Kasi, kung you have any other plans na
to be with someone else or hindi mo nakikita yung sarili mo with me na growing old together. as you grow old, parang, let's end this. Tapang diba? Tapusin natin to. Tama naman kasi yun eh. Anyway, syempre, aminin mo yung sa LGBT community natin, nangyayari talaga yun. Oo naman. Oo. Yung mag-partners, ang tagal-tagal nila, and then sabihin natin after 6 years, 7 years, they part ways. Kasi, may plano yung isa, yung may ganun. Parang, and I think it's not only limited to LGBT. Totoo naman. To the LGBT community and LGBT couples. Nangyayari rin siya, 'di ba? To anyone. It can happen na parang magiging magkaiba na yung point of view ninyo. As you ilang years na eh. Oo, diba? Lalo na kapag hindi na pag-uusapan. Oo. Kaya ako parang, siguro, ewan ko, bakit ko tinanong yun sa'yo? Kasi parang, eto na eh. Ang tagal na natin eh. What's next? So, tinanong kita. Nagulat nga ako nun eh. Parang, sige, parang, at ang malakas ang loob mo kasi natanong mo sa akin. Kasi parang sa akin, ako nakikita ko yung sarili ko na tatanda ako kasama ka. Yun na yung nakikita ko eh. Pero ikaw, yun din ba yung nakikita mo? Kasi mamaya, hindi tayo pareho ng nakikita. So, nung panahon na yun, tinanong kita, ano ba? Yes or no? Laban o bawi? So, alam mo na yung sagot, di ba? Laban o bawi? Pero syempre, masaya ako na pareho tayo ng goal. Pareho tayo ng isipin na gusto nating tumanda, magkasama. And thank you. Yes, and thank you. Thank you for answering. Kasi kung hindi mo naman ako for that wonderful question. Kasi kung hindi mo ako sinagot doon, parang doubtful ka. Ay, alam ko na yung sagot mo. Sa pag hindi mo yes or no or ano man, at wala akong sinabi, alam ko na. Pero, ayun. Ayun lang. Yun you have your answer now. Yeah, I know. Pero yun nga, yun yung parang good example para sa akin. Yung stage ng crisis stage. Darating ka talaga sa panahon. And regardless if sabihin natin yung, di ba, parang overly saturated ka na, ganyan sa mga couples na may biglang nagkakaroon ng change. Yeah. Biglang nagkakaroon ng change. Career-wise, sabihin na natin. Oo, totoo. So, say for instance, na you get married, for example, di ba dadating kayo sa point na, syempre, that's a big change. Di ba? Nagkaroon kayo ng kids. Di ba? Or sabihin natin na yung isa nag-abroad. Diba? Yung isa nag-abroad and then you were left with a lot of responsibilities, for example. Parang ganun. O kaya someone decided to go back to school. Ay, yes. Diba? Tama. Diba? Ano yun eh, parang yung mga malalaking changes na yun, especially when nasa stage kayo ng relationship na everything is settled, and then na biglang deeply may rooted, drastic change. Biglang may drastic change totoo. na, diba? Yun na yung tinatawag natin na make or break point sa relationship. Totoo. Diba? Ang galing, no? Kasi ngayon, na pag-uusapan nare-realize ko lang na ang dami pala nating crisis stage. Oo, hindi kaya nga, di ba? Parang ano siya eh, spontaneous kasi siya, it overlaps. Hindi naman siya There's set in. no specific years na mararanasan. So kunyari, may realize, ay, third year na natin ngayon. Nasa ano na tayo? Early attachment na tayo. Hindi naman gano'n. There's certain years na mararanasan nyo to for the first 3 years. And then, mararanasan nyo ulit. Kasi cyclical siya eh. Correct. Diba? Parang, totoo. O kunyari, sabihin na natin na natapos nyo na yung stages na yun ng relationship, babalik ulit kayo doon sa falling in love stage. Kasi parang, parang nag-reset kayo ulit. Ganito, napag-usapan nyo ulit na parang kailangan natin, we have to make something na parang that will get us interested. Correct. Diba? To continue the relationship. Ayun. Galing. So now, after the crisis stage, napag-usapan nyo na, eto na, darating na kayo dun sa parang later stage ng relationship, which is the deep attachment. Yan, deep. Gano'n pa ka-deep? Sobrang lalim na. Sobrang lalim na. Ito na yung calm after the storm. Ayan, Ito na. Tapos na yung crisis ninyo, napag-usapan nyo na everything is settled. Nalagpasan na. Nalagpasan nyo na, diba, na-overcome ninyo as a couple. So, mararating nyo na inyong deep attachments. Diba? Ito, definitely, nabanggit ko nga kanina, may kanya-kanya tayong definition eh. And, possible kasi na yung deep stage na yon, nauna muna yung deep, then may crisis. May crisis ulit. Iba-iba eh.
Yeah. Diba? Mm-mm. Posibleng ganun eh. Mm-mm. So, depende rin sa mga magpa-partners na ano yung naging, nila, journey nila dun Yeah, sa relationship na yun. Oo, tama Paano naman. sila, parang deep muna, crisis, tas lalong tumatag. Tapos, Oo. ano naman, shift naman. Just like with the comfort zone episode, 'di ba? Yeah, exactly, Sabi nga natin exactly. na parang nasa comfort zone ka. Komportable na kayo Dun sa sa isa't isa. relationship, For yeah. example, kami ni Jones, hindi naman ibig sabihin na nasa deep attachment stage na kami, hindi kami magkakaroon ng crisis Yes, later totoo. on in life, 'di ba? Oo. So, kailangan lang siguro ng mindset, kailangan mo maging prepared, 'di ba? Yeah, totoo. Galing, ang galing. Diba? May Oo, mga ganun pala, no? Na yeah. parang hindi natin marirealize Parang- agad-agad. Sa everyday kasi nating buhay, akala natin yun na yun eh. Oo. Pero there's more pala. Oo, there's more. Yeah, no. Sige. Very, very interesting. Since na, napag-usapan na nating stages. Sige. Doon naman tayo sa part ng what makes you, what makes a long-term relationship work. Okay. Okay, medyo mahaba-haba to. Pero, hindi, sige. Sige. Bakit yun? Hindi kasi parang, ito, disclaimer ulit. Hindi kasi tayo, professional. Oo, di ba? So, And then, i-share lang natin kung ano yung sa tingin naging natin experience natin. na nag-work for us. Di Yeah, ba? totoo. Yung ongoing. Kasi work in progress naman Ito ay tayo lahat. unsolicited Unsolicited advice. Oo, Parang bahala wala lang, kayo. dead pa lang. Gusto Oo. lang namin i-share. Oo. Bahala kayo. Kung nagustuhan nyo, thank you. Kung hindi, Edi okay ganun lang. talaga. Ganun talaga. Oo, pero yeah. Sige, sige. Ako, I would start with communication. Lagi ko yes. sinasabi to. I mean, nabanggit ko na rin to sa mga previous episodes. Pero, I'm a very big fan of communication. So, Yeah. ako kasi, pag hindi pinag-uusapan kasi parang if you just let it pass, pag sinupress mo lang siya, meron talagang chance na magre-resurface yan at some point, di ba? Small or big things, sabihin natin na tawag dito, pleasant or painful man siya Pag-usapan na talaga fact dapat. Oo. or opinion or idea, kailangan ninyong pag-usapan yan as a couple. Totoo. Diba? I mean, ako I mean, that's Ako how I see it. naman, I agree with communication. Pero, gusto ko lang ring i-mention na, minsan kasi pag nasa peak ka ng galit mo sa partner mo, ayokong magsalita eh. Tama. I'd rather to, ikakalma ko muna yung buong pagkatao ko. Galit ako. Alam mong galit ako. Yeah. Pero ikakalma ko muna yung buong pagkatao kasi ayoko may masabi akong pagsisisihan ko. Yes. After kong sabihin. Oo, tama. Diba? Ano nga yung lagi kong Guys, baka may makakapag-suggest dyan sa ating mga friends over there. Pero yun, totoo eh. Kasi, diba, gusto natin is not just for partners. Nabanggit natin sa dati nating episodes na pag nandun ka sa peak ng galit mo, pakalma ka muna. Kasi, ayokong may sobrang masakit akong masabi sa'yo. Na hindi mo na mababawi. Na hindi ko na mababawi. Para kasing pag nasabi ko na siya, wala na eh. Hindi ko na hindi ko pwedeng kainin ulit eh. Or lunukin ulit eh. Parang, kaya pag kunyari, may sobrang laking pag-aaway tayo. Lagi ko, ikaw, gusto mo, hindi, usap tayo. Halika kaya dito, laban tayo. At grabe naman sa laban. Hindi nangyayari yun. Pero nga, parang sa ating dalawa, mas gusto mo nag-uusap agad. Ako kasi, wait lang, bigyan mo ko ng time. Parang, galit ako, galit ka, galit, pareho tayong galit. Ayokong magsabog tayo na bukas, pagsisisihan natin yung mga words na sinabi natin. Don't make promises when you're happy. Yan. Balik na naman tayo dyan. Don't make decisions when you're mad. Yeah, oo. Kaya, I agree, 1,000% sige, sa communication. But, find a perfect time to communicate. Not talagang, pag gusto mo, usap agad, sabi agad, salita agad. Hindi all the time. May mga petty quarrels tayo na usap agad. Pero pag sobrang lalim ng usapan, wait lang dyan. Kailangan may yung sit down talaga. Wait lang dyan. Tama yung oras. Yeah. Tama. Okay? Yeah. Yeah, guys. Sige. Communicate. So, ako communicate in the perfect timing. Yeah. The perfect time. Okay With the na, okay perfect yun. timing. Sige. Next is appreciate each other. Of course, definitely, di ba? But not
aminin na natin na not everyone does that. Yeah. 'Di ba? Yung acts of service and compliments. Correct. Hindi, when meron mga couples, aminin na natin na in the long run, they forget to appreciate each other. Yeah. They forget to ask, how are you? How are you? Totoo. Samantalang nung nagliligawan pa lang kayo, kumusta na you? Kumain na na ba you? Diba? Oo, tama. Hindi ba? I mean, parang Oo. nakaka-cringe siya kung iisipin. Pero oo nga, parang dati, nung getting to know stage pa lang kayo, talagang mega, diba? Parang kamusta? every minute, ganyan. Oo. Gusto nyo laging magkausap. Tama ka. Diba? Pero, chat or text, ganyan. Pero, parang, pag sobrang tagal nyo na, parang nawawala na. Dahil sobrang sanay na kayo sa routines ng isa't isa, dapat, you tend to, diba? Parang dapat miss those little things na kamustahin. Huwag kakalimutan na kumustahin. Okay, appreciate mo, ang ganda mo today. Kasi there are times na mukha lang siyang okay. Physically. Yeah. Diba? Facial expression is, I'm fine. But deep inside is, I'm suffering. Help me. May moment Yeah. Kasi ako alam ko, pag may something sa'yo, nakikita ko sa mukha mo. Well, kahit RBF to. Face Oo, diba? Kaya, talagang tatanungin na, okay ka lang ba? At saka merong mga merong mga individuals din na they really choose to hide. Yeah. Totoo na naman. sasabihin nila na, oo, okay lang ako. Pero, hindi talaga. Hindi talaga. Kasi nga, parang ayaw na nila mag-add ng burden dun sa partner because they are also experiencing their own baggages. But then it won't hurt para magkaroon kayo ng time na kumustahin talaga sila. Yeah, totoo naman. Di ba? Yeah. Nice. Tapos, related doon is be the strength of each other. Kahit sa anong bagay, guys. Siguro masaya ako kasi ang na-practice natin is hindi naman tayo galing sa marangyang pamumuhay. Yeah. Dumating tayo sa point na talagang namumblema talaga tayo, money matters. Talagang dumating tayo sa point. Pero siguro, pag naging goal nyo kasi is pareho kayong, sige, magtulungan tayo. Magilaan tayo pataas. Yeah. Yan sunod-sunod na yun. Yeah. Di ba? Talagang, sige, kunyari, ikaw ngayon, ikaw yung nahihirapan. At ako yung medyo nakakaangat-angat sa mga pangyayari. Pull kita. Oo. Yeah. Or vice versa. Yeah. Diba? Dumating sa point na ganyan, guys eh. So, siguro, magandang, maging practice sa mga early stage pa lang ng relationship nyo. Yun na yung gawin yung i-practice na. May establish help na. each other. Oo. Like, kahit na sabihin na, kunyari ako napanghihinaan ako ng loob sa isang bagay, for example, work-wise. Yeah. Diba? And dahil hindi naman tayo magka-work, for example, i-encourage mo lang siya, diba? Magbigay ka ng positive na, vibes lang, hindi yung tipo, down na nga yung tao, magagalit ka pa. Diba? Na tipo, magre-reklamo pa. Halimbawa, for example, nahihirapan na siya, tapos magde-demand ka pa ng gusto mo ng ganito, or whatever, ganyan. You really have to understand. Kasi ikaw yung, kumbaga, sa inyong dalawa, kayo parang yung isa't isa yung source ng ng encouragements and positivity, 'di ba? So bakit hindi niyo ibigay 'yun? Oo. And siguro connected din doon is stretch yung pasensya sa isa't isa. Definitely. Yeah. Oo, definitely. Kasi yun nga, parang sunod-sunod na yan eh. May problema sabihin mo ng hindi lang sa pera, syempre, sa lahat ng mga bagay. And then kahit pa paano ikaw medyo nakakaluwag-luwag ka, stretch mo yung patience mo na, sige, ako muna ngayon. Oo. I'll help you out. Take turns. Tulungan talaga. Stretch your patience in terms of also coping. So, halimbawa totoo. Especially ang mental health ng partner mo ay medyo unstable at times, 'di ba? Ikaw muna, 'di ba? Take responsibility kasi parang eventually, 'di ba? Kung halimbawa ikaw naman yung nagkaroon ng problem or ikaw naman nagkaroon ng challenges, siya naman yung sasalo for you. Totoo. 'Di ba? And accept the limits of each other kasi kahit pa sabihin mo na, pinupush yun pala, sagad na siya, 'di ba? Kailangan you also have to know the limits of your partner. And siguro add lang natin na syempre ang tagal yun eh. Katulad natin. Yeah.
sa atin na lang, by example sa atin na, sobrang 13 years na tayo. Pero until now, ang lagi kong ano is, don't be complacent sa mga bagay-bagay. Kasi, syempre, sa sobrang tagal na natin, kunyari nagalit ka, ay alam ko na kung paano ka suyuin. Pero hindi Hindi pare-pareho Until now, meron pa rin tayong tinututunan. Nadi-discover. Tinututunan sa isa't isa. And, ano yan constant learning sa isa't isa. Yeah, every day. Diba? Yeah. Add some spice in your relationship. Go somewhere na you've never been before. Yeah, totoo. Find a new hobby. Correct. Comfort zone episode. Yes, diba? Kasi parang yun nga dahil nasa long-term relationship na kayo, sanay na kayo sa mga routines ng isa't isa, you can add something new to the relationship. Hindi tao Yeah. Sa inyo hindi tao Oo. Hindi, I mean, you meet new people, friends, pero you don't add someone in the relationship, parang gano'n. Something yung talagang kayong dalawa ang magiging, explore new hobbies, correct, ganyan, together. Yeah. Kung sakali man, kunyari, siya lang yung may gusto sa hobby na to, try it yourself, diba? Kasi, ito, sample lang. At least you tried, diba? Sample lang, mahilig siya sa manood ng volleyball. Ako hindi ako sporty person, nabanggit ko na dun sa previous episode. Pero, may time na, try mo lang, panoorin mo lang. Very interesting. Tapos medyo nakaka-drive na ako sa mga usapan nila regarding volleyball. Na, ito pala si ganito. Magaling to. Siya naman. Medyo fangirl na siya ngayon. Medyo fangirl na siya ngayon. So, pag may sinasabi siya sa akin, hindi naman ako super fan, pero sinusuportan ko siya, ay, okay nga, ang ganda. Yes. Okay to, ayos. So, hindi, masaya naman ako. Pero yun na nga, guys. Parang, take turns kayo. Kung ito yung gusto niya, and hindi naman harmful sa relationship niyo, support. Go for it, yeah. And hindi tayo perfect relationship. Kasi ang dami talaga natin mga pinagdadaanan kung ano man. Pero, lagi natin iniisip na hindi. Challenge lang to for this time. Ipagtitibayin tayo nitong challenge. Ngayon lang yan. Di ba? And then, also, di ba sabi natin, don't be complacent. Yeah. I-expect din natin na meron tayong magiging challenges sa relationship. Like, yun nga, tulad ng sabi natin na, especially towards the crisis stage. For example, career progression ng partner mo. Yes. You have to be prepared na, okay, for example, sabihin na lang natin, pareho kayo ng status in terms of career. I-expect mo na, you have to be happy for your partner kapag ka medyo umaangat na siya. Nagpo-progress na siya. Pag-uusapan ninyo na, ito ganito let's set aside na kung halimbawa magkaroon man ng insecurities sa career progression, dapat hindi yun makaka-affect sa relationship. Yes. Never dapat natin, never say never, pero sana hindi natin. Parang isa-set ninyo straight away yung expectation na dapat hindi tayo magkaroon ng insecurity sa isa't isa. Let's be happy for each other. Kasi hindi mo maiiwasan na sa mga mga couples, merong ganyan Totoo. Diba? Kasi yun nga, nabanggit ko nga, yung isa sobrang nakakaangat in terms of sa sahod. Hindi ko alam pero for some reason, parang minsan, parang yung insecurities, ayun na diba? Or sabihin na natin na, siguro hindi lang sa LGBT or pati na rin dun sa mga ibang relationship na ikaw yung medyo maganda ang posisyon. Or parang mas dominant sa finances, ganyan, or sa decision making, ganyan. Kailangan hindi mo ipaparamdam sa partner mo na ako ang boss. Very tama. Masakit kasi yun. Lalo na kapag halimbawa na ikaw yung tipo ng tao na medyo may inferiority complex, diba? Tapos parang hindi mo matake yung ganun na ganun na ano ba to? Ano yung tawag dito? Para pag nag-i-impose yung partner mo, parang ganun. Which is, masakit. Diba? Ay, ang galing. Ano pa ba? Naisip ko, speaking of insecurities, syempre, dahil nga tumatanda na rin tayo, nagkakaroon tayo ng mga wrinkles and stuff. Yeah. So, syempre, na-hide naman. Na-hide. Pwede namang i-hide. Hindi, pero parang syempre, as part of growing up, so, as part of growing old, ayun, di ba? Na parang kailangan nyo rin i-accept na physically, syempre, hindi
kung paano kayo nagkakilala before. Iba na. Na magre-remain the same, 'di ba? How you are physically. Kasi hindi ko alam, pero ako lang naman, base lang naman sa observations ko, minsan kaya nagkakaroon ng mga third party, ganyan. Kasi parang nagkakasawaan na kayo siguro sa itsura ng isa't isa. Or hindi mo naman, ay hindi, meron natin di ba? Na parang, yun nga, may tumikim ng ibang ulam, ganyan. Di ba? Parang syempre you also have to improve yourself. Yeah. Ganun. Ikaw, challenge mo yung sarili mo na you have to improve yourself. Syempre, kailangan din kayo ng partner mo pag-usapan ninyo kung, halimbawa, parang, napapabayaan mo na yung sarili mo, di ba? You also have to take care of yourself. Self-love nga, di ba? Kailangan mahalin mo muna yung sarili mo para ma-share mo siya sa partner mo. Hindi sa ibang tao, sa partner mo. I-clear lang po natin yun, di ba? Ayun, nakakatawa naman yun. Pero yun. Pero, you got my point. Oo yun nga, dapat hindi ka complacent na ganito yung itsura ko. Ganito na ako. Mamahalin niya na ako ganito. Wala na, dead man na. Take care of yourself as well. Be healthy. Diba? Kasi kapag nagkasakit ka, kumbaga parang hindi yung acts of service na sinasabi na, hindi ka na makakapagbigay doon sa partner mo. Diba? And then, galing. What else? Ako, sa atin, ang naging kasi natin, sa relationship natin, kasi tayo meron tayo laging, ginagawa na goal setting. yun yung lagi namin goal parang mga sa trabaho, di ba? Appraisals, evaluation. Pero seryoso to. Your goals should be smart. Yeah. Ano nga yung smart ulit? Smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Yan. Ayun, diba? Para tayo pa may KPI. May KPI. Pero hindi, kidding aside, guys. Totoo yun sa amin ni Gay, nag-work yung kailangan lagi kaming may goal. Goal-oriented. Yes, laging meron tayong hindi man siya agad-agad na kailangan pag sinet namin to, tomorrow meron agad. Hindi. Pag nagsusulat tayo ng goal natin is like 1, 2, 3 years. Ganun. Talagang mahaba talaga. Meron ka rin naman syempre yung short-term tsaka long-term goals. Pero yung mga ganung goal is, syempre yun nga sabi natin, realistic. Paano yung gusto natin mag-business, wala man tayong pang-business. Kailangan exactly. Pang-reality, reality check din na, kaya ba natin? It might work for us. Hindi rin natin alam kung mag-work sa iba. Pero we're just sharing, kung ano yung nag-work sa atin. Yeah. Like, ganito lang, analogy. Groceries. Yes. Some people would just tend to go to the grocery and grab everything that they want, they think na kailangan nila sa bahay. Pero kasi kami, we stick to a list. A list, totoo. Diba? Ako, gusto ko naglilista tapos cross off na lang kapag halimbawa, Guys, imagine for 13 years, ganun ang ginagawa namin. Kailangan ba natin ng ayoko siyang mabago kasi doon tayo kasi nag-work. Doon kasi nag-work. So, parang ganun lang din sa kami, nasanay kami na kailangan meron kaming target. Listahan. Kailangan meron kaming iniisip na kailangan naming ma-hit na target. Parang ganon. Tsaka visual talaga. And visual. So, may calendar. Suggestion lang, guys. Ito, nag-work talaga rin sa amin ni Gay. Kunyari may goal kami. Kailangan nakikita namin siya. Pinupost namin siya sa isang pader na ito yung goal namin. Minsan, we started with that. May na rin tayong ganyan sa mga training before na parang sa Superwoman, di ba? Bago ka pumasok sa isang panibagong trabaho, tayo kailangan yan. Superman kaya ko to. Unahan mo na. Parang ganun din sa relationship na kailangan meron kayong goal. Law of attraction. Yan, law of attraction, guys. Talagang, it worked for us. It's working for us. So, we're just sharing kung gusto nyo i-adapt. Yan again, hindi nga perfect. Marami pa rin tayong mga bagay-bagay na kailangan baguhin at pagbutihan. Still hoping for the best and preparing for the worst. Totoo. Magandang mantra pa din yun. Yeah. And then, of course, dream together. Yeah. It's kumbaga sa goal setting, parang meron kang broader na set of achievements na gusto niyo yung ma-reach as a couple. So,
never stop dreaming together. No matter how impossible it is. Yes, Kasi, totoo. mas Siguro guys, nagtataka kayo, meron kaming goal, meron kaming dream. Kasi yung goal, talagang yung specific goal, kasi yung mga yun eh. magagawa mo siya eh. Oo. Pero yung dream is parang, hindi siya imposible, pero pwede mo siyang gawing posible. Yeah. Di ba? You like your future as a family. Diba? Yes, As a family, if you as a couple, gusto niyo magkaroon ng kids in the future, gusto niyo magkaroon ng business, career-wise, ano ba yung gusto niyo? Bahay na. Diba? Totoo. How do you see yourself na, pagka nasa retiring age na kayo, totoo. diba? Hindi naman, parang, hindi, anong tawag dito, hindi sa pagiging ambitious, pero, hindi masamang mangarap. Hindi masamang mangarap. Totoo. Ay, ang galing. Ang ganda. Yeah. Thank you so much. So, yun, guys, i-clear lang namin, hindi po kami professionals. Oo. Pagdating sa mga At ito ay base lamang sa aming experience sa couple. Yun nga, unsolicited unsolicited advice. So, take it or leave it. Kung magustuhan niyo po, thank you. Kung hindi naman, suggest po kayo. We're very open. Yes, if you to accept suggestions. Yes, so, by the way, syempre, of course, to summarize, going back, okay. Going back to the quote, relationships are like a rainbow. They need both the sun and the rain to make their colors appear. So, para maging colorful ang inyong journey as a couple, syempre, expect na kailangan ng a bit of sunshine and a bit of rain. So, ups and downs, expect talaga na dadaan kayo doon para maging matibay, diba, ang relationship. Yeah. Okay. Yes, totoo. Galing, guys. If you have any comments or suggestions, just feel free to send us a message or email us at happyangelsatwork@gmail.com. Yes, and please don't forget to like, subscribe, and follow. Share. And share to your friends and families. Yes. Available po tayo sa ating social media platforms. Yeah. So, meron tayong Spotify, YouTube, and we're also available. Apple Podcast, guys. Available na tayo doon. So, yun. Kung kahit saan platform nyo gusto makinig, push na push yan. Yes. Available tayo. Sobrang gustong-gusto ko itong topic na to. Kasi, yun nga, marami pa tayong mapag-uusapan siguro malawak in the future. pa. Ito muna, siguro. Ito muna yung ano pala to? Overview. Akaba na overview. Pero yun nga, and since nag-celebrate tayo ngayong buwan ng ating anniversary, yun. And then dun sa ating mga friends din na celebrating their anniversaries or ano man, wedding man yan, ano man yan. Ano pa mga anniversary yan? Jowa anniversary lang. Totoo. And basta masaya tayo at spread lang natin ang ating spread love. Pagmamahal. Oo. Ano mang aspect yan. Okay na. Yes. Alright. Yeah, so thank you so much for listening, guys. Thank you. Until next time. Bye.